Mayo 19, 2012, 28,000 talampakan. Bundok Everest, 2 lalaki ang humahawak sa isang babae na nakatayo sa isang madilim na dalisdis. Hindi siya makalakad, hindi siya makahinga, hindi siya makapagsalita. 400 talampakan sa ibaba nila, may mga tolda, oksiheno, lahat ng kailangan niya para mabuhay. Nakikita nila ang mga tolda, ngunit huminto sa galaw ang mga lalaki. Dito nagkakaiba ang kwentong ito sa ibang trahedya sa Everest na alam mo. Walang nagulat, hindi ang mga Sherpa sa tabi niya, hindi ang leader ng ekspedisyon, hindi rin ang senior na gabay na tumanggi. Ilang linggo na ang nakalipas, nadalhin siya pataas pa ng base camp. Bawat tao sa bundok na iyon ay alam na mamamatay siya at wala ni isa sa kanila ang pumigil dito. Ito ang kwento ni Shreya Shackler Finn. Ginagawa ko yon para iparating na sundan mo ang pangarap mo. Isa lang ang buhay, kaya mabuhay ka ayon sa nais mo. Maligayang pagdating sa hangganan. Noong 9 na taong gulang si Shreya Shackler Finn, dinala siya ng ama niya sa helicopter tour sa Himalayas habang sumisikat ang araw sa Everest. Tumingin siya sa bintana papunta sa tuktok na yon at nanghak ko sa sarili, balang araw, tatayo ako sa ibabaw niyan. Hindi niya alam ang kapalit ng pangakong yon. Ipinanganak siya noong 1979 sa Kathmandu, sa isang pamilyang may koneksyon, kaginhawaan at tanaw ang Royal Palace mula sa kanilang pintuan. Sa simula, maganda ang buhay niya, pero kinuha ng tadhana halos lahat. Namatay ang ama niya noong siya'y 10 taon. Pagsapit ng kalagitnaan ng kanyang 20 diyes, wala na rin ang kanyang ina. Pagsapit ng kanyang kabataan, si Shreya Shackler Finn ay halos ulila na at ayon sa lahat, siya ay naging matindi ang determinasyon. Nagtrabaho siya bilang fashion buyer, tapos nagtayo ng sariling import company mula sa wala. Nagpasya siyang palitan ng bago ang anumang nawala sa kanya sa buhay. Noong 2012, nagpasya siyang tuparin ang pangarap niyang bata pa siya, akyatin ang Everest. Si Shreya Shackler Finn ay walang karanasan sa pag-akyat ng bundok. Ang Everest ang una niyang aakyatin. Para dito, nag-ensayo siya sa paglalakad ng 10-33 milya araw-araw na may 15,000 backpack sa likod. Ginawa niya ito ng 18 buwan ng tuloy-tuloy. Nag-aral din siya ng karate, indoor rock climbing at cardiovascular training, anumang makakatulong sa kanyang paghahanda. Akala niya sapat na yon, ituturo na lang ng kanyang guiding company ang natitirang mga kasanayan pagdating niya sa base camp. Ang kumpanyang kinuha niya ay tinawag na Utmost Adventure Trekking. Ang may-ari nito ay si Ganesh Thakuri mula Kathmandu. Nalaman ni Shreya Shackler Finn ang kumpanya dahil sa koneksyon ng pamilya niya sa Nepal. Babae siya mula Nepal na gustong maging unang South Asian Canadian na umakyat sa Everest, kaya siguro naramdaman niyang tadhana ang pagpili ng Nepali operator. Nakaayat na sa tuktok ng Everest si Ganesh ng ilang beses at kabisado niya ang bundok, pero ang kumpanya niya ay baguhan pa lang. Kakaunti lang sa mundo ng pag-akyat ang nakakaalam sa Utmost Adventure Trekking at hindi pa ito nakapag-akay ng kliyente sa tuktok ng Everest kahit minsan. Nagbayad si Shreya Shackler Finn ng 40,000 para sa adventure na ito. Pero kadalasan sa ganitong halaga, mas maganda ang alok ng malalaking operator tulad ng International Mountain Guides. Oxygen para sa buong biyahe pabalik, pagkain at tent sa taas ng base camp, at isang bihasang Sherpa na nakaakyat na sa Everest ng 5 hanggang 10 beses. Ang Utmost ay naglista ng oxygen bilang available kapag hiniling. Ang mga tent, pagkain at gasolina sa itaas ng base camp ay hindi kasama. Tandaan, hindi pa sila established noon. Startup pa lang na naghahanap ng kliyente at summit na may lalagay sa website nila. At syempre, ang $40,000 niya. Noong Abril 12, 2012, dumating ang babae na hindi pa umaakyat ng bundok sa Everest Base Camp kasama ang isang kumpanyang hindi pa rin matagumpay na nagdala ng sinuman sa tuktok. Hindi madaling makarating sa base camp at agad dumakyat sa tuktok ng Everest. Kailangan ng katawan ng oras para mag-adjust sa numinipis na hangin, kaya paulit-ulit umaakyat at bumababa ang mga climber sa mas matataas na kampo. Tinutulungan nitong gumawa ang katawan ng mas maraming pulang selula ng dugo at mas mahusay gamitin ang oxygen. Nakakapagod, paulit-ulit at hindi kaakit-akit ang gawain, dito mo makikilala ang sarili mo ayon sa bundok. Si Shreya Shackler Finn ay agad nalaman ang katotohanan. Habang umaakyat siya sa kanyang mga rotation, naging malinaw ito sa lahat ng nasa paligid niya. Mabagal siya, hindi nahihirapan, pero tuloy-tuloy at delikado ang kabagalan. Kailangan niyang huminto at magpahinga ng mas madalas kaysa iba sa bundok. Nahihirapan siya sa pagtakda ng bilis, sa bilis mismo, sa lahat ng bagay.
Halimbawa, inabot siya ng 7 oras para akyatin ang Lhotse Face, isang mahalagang bahagi ng ruta. Ang isang normal na umaakyat ay umabot lang ng 5 at ang 2 oras na pagkakaiba sa Everest ay parang isang buong buhay na. Sa base camp, tinuruan pa siyang ikabit ang crampon sa bota. Ito ang metal na spike na nilalagay ng mga umaakyat para makalakad sa yelo. Ito ang pangunahing kasanayan sa pag-akyat ng bundok na natutunan ni Shreya Shackleton sa Everest. Para sa mga nanonood, kay Shreya Shackleton, malinaw na hindi pa siya handa rito. Kung subukan niyang abutin ang tuktok, alam ng lahat na maaari siyang mamatay at sinabi nila ito sa pinakanakatataas ng utmost. Sinabi ni Sherpa kay Ganesh na maaring mamatay si Shreya Shackleton sa bundok matapos suriin ang bilis, plano at mga pangarap niya bilang gabay ng kumpanya. Kung susubukan niyang abutin ang tuktok, maaring malagay sa panganib siya at ang mga Sherpa. Tumanggi rin siyang samahan paakyat lagpas base camp. Pag-isipan mo ang ibig sabihin nito. Ang kita, reputasyon at buong relasyon na isang Sherpa sa operator ay nakasalalay sa pag-akyat ng mga kliyente sa bundok. Yon ang trabaho. Kaya nang sinabi niyang hindi, siguradong seryoso ang dahilan niya para talunin ang lahat ng iba pa. Iisipin mong sa puntong ito, titigil na si Ganesh Tokori sa lahat, pero tingnan mo ang kalagayan niya. Hindi pa naakyat ng kanyang kumpanya ang tuktok, nakadepende ang reputasyon at negosyo niya sa ekspedisyong ito. At pinakamahalaga, si Shreya Shackleton ay tumangging sumuko at determinado pa ring gumawa ng kasaysayan. Kung mas malaki ang puhunan mo sa isang desisyon, mas mahirap mo itong bitawan kahit malinaw na dapat na. Ibinigay na ni Ganesh ang lahat sa panahong ito. Habang nasa base camp kasama ang matigas ulong kliyente at mahirap na desisyon, natural na ang isip ay naghahanap ng dahilan para magpatuloy, hindi para tumigil. Nakarating siya sa base camp, natapos niya ang kanyang mga rotation. Mabagal siya, oo, pero matatag. Baka sapat na yon, baka nga. Pinalitan niya ang kanyang senior Sherpa ng iba. Nagpatuloy ang ekspedisyon noong Mayo 18, 2012. Kung nasa Camp Apat ka nung gabing yon at pinanood mo ang umaakyat na gumagalaw sa dilim, makikita mo ang surreal na tanawin. Mga headlamp na naglalakbay pataas sa itim, sunod-sunod na parang maayos na langgam. Umakyat papuntang tuktok ang grupo kasama si Shreya Shackleton. Umakyat siya nung araw na yon kasama ang 2 Sherpa na sina Temba Sherpa at Dawa Dendi Sherpa. Sila ay 2 mas bata at hindi pa ganoon karanasan, ngunit malalakas na gabay na itinalaga sa kanya. Plano niyang umakyat buong magdamag at marating ang tuktok sa maagang hapon. Pagkatapos ay babalik sila at makakarating sa Kampo 4 bago gumabi, isang karaniwang summit push. Para sa ekspedisyong ito, binigyan si Shreya Shackleton ng 9 na dagdag na oxygen na bote. Karaniwan, 4 hanggang 5 bote lang ang binibigay sa mga ekspedisyon, pero 9 ang ibinigay ni Ganesh kaya sobra pa para sa biyahe niya at pabalik ayon sa kanya. Hindi ako mahilig manise, pero naisip ko kung may nagkwenta sa Atmos Adventure Trekking gamit ang papel. Sinuri ba nila kung gaano siya kabaga sa Lhotse Face at kung ilan ang 9 na bote? Naitanong ba nila ang tamang tanong? Kung ginawa nila, malinaw ang sagot. Ang umaakyat ng kalahating bilis ay gagamit ng oxygen ng doble ang tagal. Sobrang 9 na bote para sa normal na umaakyat, pero para kay Shreya Shackleton, ito ay sentensya ng kamatayan. Umalis si SRI ng 7:30 ng gabi. At sa unang ilang oras, naging maayos ang lahat. Mabagal siya, gaya ng dati, pero umaandar siya. Nanatiling malapit sina Temba at Dawa Dendi, ang linya ng mga headlamp ay nakaunat sa itaas at ibaba niya sa dilim, hakbang-hakbang bawat hinga. Narating nila ang Hillary Step sa mga 28,800 talampakan kung saan tumigil lahat. Ito ay halos patayong bato at yelo. Isa ito sa huling hadlang bago marating ang tuktok at pinakamakitid na bahagi ng ruta. May isang fixed rope lang sa buong haba ng bahaging ito. Kapag umaakyat ang isang climber, ikinakabit nila ang kanilang sarili sa lubid na yon at umaakyat. Kapag bumababa naman ang isang climber, ikinakabit din nila ang kanilang sarili sa parehong lubid at bumababa. Hindi sila pwedeng sabay dumaan sa lubid. Kailangan ng isa na tanggalin ang pagkakakabit, tumabi sa gilid ng bangin na kasya lang pagtayuan, hayaang dumaan ng isa tapos muling ikabit ang sarili at magpatuloy. Karaniwan, 20 minuto lang ang pagdaan sa Hillary Step, 30 minuto na ang pinakamahaba. Pero nung Mayo 11, 2012, hindi yon normal na araw. Mahigit 200 ang umakyat noong araw na yon at dahil iba-iba ang bilis ng mga grupo, bumagsak ang sistema.
Ang mga mabilis umakyat ay naipon sa likod ng mababagal habang ang mga pababa ay nasalubong ang mga paakyat sa makitid na daan na kasing laki ng pinto. Walang makakagalaw hanggat hindi gumagalaw ang lahat. Isa itong traffic sa pinakamataas na punto sa mundo. Tumayo si Shreya ng 4 na oras sa pagkakatigil na yon. Pagkatawid niya sa Hillary Step, patuloy siyang umakyat ng mabagal pero determinado. Sina Temba at Dawa Dendi ay nanatiling malapit. Nasa itaas niya ang tuktok, kitang-kita na niya ito ngayon. At bandang 2:20 ng hapon, Mayo 11, 2012, matapos ang 19 na oras ng pag-akyat, narating ni Shreya Shackler-Finn ang tuktok ng mundo. Nantagumpay siya bilang ika-4 na babaeng Canadian at unang South Asian Canadian na nakaakyat sa tuktok ng Everest. Ang pangarap ng isang buong buhay ay sa wakas, tuluyang natupad. Nagtagal siya ng 30 minuto sa tuktok, kumuha ng litrato, pinagmamasda ng tanawin at ninamnam ang sandali sa ibabaw ng mundo. Tumaliko siya at sinimulan ang pagbaba bandang 2:50 nanhat. Ganito ang naging takbo ng kanyang pagbaba. Isang Sherpa ang nasa unahan, si Sri, tapos isa sa likod, eksaktong katulad ng pag-akyat nila. Ngayon, mas mabagal siya at hindi tumutugon ng tama ang mga binti niya. Kailangan niya ng matinding konsentrasyon sa bawat hakbang na dati automatiko. Mas mabigat na ang paghinga niya, malabo na ang salita at wala ng koordinasyon ang galaw. Parang lumang tren na dahan-dahang humihinto. Ang mga siyerpa niya ay nagmamasid na may pag-aalala, takot at pagtanggap. Ang kinatatakutan nilang mangyari ay nagaganap na mismo sa harap nila kasi ganito ang totoo. Tandaan, sinabi ko na si Shreya Shackler-Finn ay sobrang bagal at patuloy na gumagamit ng supplemental oxygen habang umaakyat. Kailangan niya talaga yon. Sa ganung kataas, napakahirap umakyat kahit para sa mga elite na atleta. Ang hangin ay may 1 katlong oxygen lang kumpara sa dagat, kaya kung walang supplemental oxygen, hindi siya makakarating sa tuktok. Karaniwang tumatagal ng 6 na oras ang bote sa normal na gamit, pero si Shreya Shackler-Finn ay hindi ganito gumamit. Mas maaga siya nagsimula at mas mabilis humigop ng oxygen dahil mas matindi ang epekto ng altitude sa kanya kaysa sa mga bihasang umaakyat. Pagkatapos, nasayang pa ang 4 na oras sa Hillary Step dahil sa pila. Gumamit siya ng oxygen mula simula hanggang sa malapit na siya sa South Summit sa taas na 28,700 talampakan. Habang umaakyat siya, nakita siya ni Ganesh, ang pinuno ng ekspedisyon, at huminto. Nakababa na si Ganesh mula sa tuktok noon. Tiningnan niya ang kliyente at ibinigay ang huling bote ng oxygen. Delikado ito para sa kanya pero dahil mabagal siya, alam niyang kakailanganin ngayon. Sabi niya, "Pakiusap ate, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung mahina ka na, bumalik ka na lang at pwede kang bumalik sa susunod na taon." Tumanggi si Shreya Shackler-Finn, hindi siya sumusuko. Ito rin ang katangiang bumabangon siya sa bawat pagkatalo at magdadala sa tuktok ng mundo ayon sa paniniwala niya. Nagpatuloy si Shreya Shackler-Finn at pagdating niya sa tuktok, matapos ang 19 na oras sa bundok, halos maubos ang 9 na bote niya pati na rin ang lakas niya. Bumibigay na ang katawan niya sa harap niya sa pinakamasamang oras sa lugar na walang sasaklolo. Sa itaas ng bundok, hindi na kayang maglakad mag-isa ni Shreya Shackler-Finn. Kinailangan ni na Sherpa, Temba at Dawa na buhatin siya tig-isa sa gilid at igalaw ang kanyang mga binti. Hinihila siyang paabante, hakbang-hakbang. Hinila siya lampas South Summit sa 28,000 at 700 talampakan lampas sa Batong Bangin at mga palatandang nadaanan niya ilang oras lang nakaraan. Habang lumilipas ang oras at bumababa ang dilim, hindi na siya makapagsalita. Hingal siya dahil kulang sa oxygen. Ang tanging hadlang sa pagitan niya at bundok na aangkin sa kanya ay ang mga bote ng oxygen. Bawat hinga mula sa mga bote ay bumibili ng oras para sa kanya. Ang meron lang siya ay mga kamay na kumakapit sa mga Sherpa, nagtuturo pababa, halos tang mamakaawa. "Ibaba niyo na ako bago maubos ang oxygen ko." 9:30 ng gabi. Sa taas na humigit kumulang 27,600 talampakan, nangyari na. Naubos ang huli niyang bote. Si Shreya ay ganap ng nasa awa ng isang bundok na walang awa. Kailangang magdesisyon ng imposibleng pagpili sina Sherpa, Dawa at Temba.
Maari silang manatili sa kanya at subukang tulungan siyang bumaba kahit na malagay sa panganib ang sarili nilang buhay sa gilid ng bangin na yon, o maaari nilang iwan siya at subukang humingi ng tulong. Mula sa kampo 4 na 8 daan talampakan lang sa ibaba, pinili nilang manatili, itinulak, hinila at inalalayan siyang tumayo sa gitna nila habang dahan-dahan siyang inilalakad papunta sa kaligtasan. Nakakatayo siya kapag may dalawang humahawak pero natutumba pag gumalaw ang paa niya. Parang halos paralisado na siya. Matindi ang nangyayari kay Shriya dahil walang oxygen at nagugutom ang kanyang utak. Ang nagugutom na utak ay hindi agad namamatay, kundi dahan-dahan humihinto ang paggana. Una, ang mga binti, pagkatapos ang pagsasalita at pagkatapos ay ang kakayahang maintindihan kung ano ang nangyayari sa iyo. Buhay pa siya pero unti-unting bumibigay ang katawan, tigil na ang mga sistema at di na mapipigilan. Bandang 10:00 ng gabi. Tuloy ang huminto sa paggalaw si Shriya. Tapos na ang lahat. Sa puntong yon, 27 oras na siyang nasa taas ng 26,000 talampakan. Ang pinakamahabang oras na inirerekomenda kahit sa bihasang umaakyat na may oxygen ay 16 hanggang 20 oras lang. Muli, ang kanyang dalawang Sherpa, pagod at nilalamig matapos ang 24 na oras sa bundok at nagbaba sa kanya ng daan-daang talampakan, ay kailangang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ginawa nila ang tanging desisyong magagawa ng dalawang pagod na gabay sa ganoong sitwasyon. Iniwan nila siya para humingi ng tulong. Ang plano ay makarating sa Camp 4 at bumalik na may kasamang pangibagong tulong. Habang paalis sila, tinignan ni Sri ang dalawang lalaking matagal nang sumusubok magligtas sa kanya at sa huling lakas, nakiusap, "Iligtas ninyo ako." Pero wala na silang magagawa pa sa mga sandaling yon, kundi maghanap ng tulong. Kaya tumalikod sila at bumaba sa dilim, umaasang aabot ang tulong sa kanya sa tamang oras, ngunit huli na ang lahat. Si Shriya Saklor Finn ay namatay sa gilid na yon noong gabi yun ng Mayo 11, 2012. Isa siya sa 10 namatay na umakyat sa Everest noon at siya ang pinakamalapit sa kaligtasan. Kinabukasan, natagpuan siya ng rescue search party kung saan siya iniwan ng mga Sherpa, nakakabit at nagyelo sa fixed rope. Hindi nila siya magalaw kaya iniwan na lang siya doon. Maraming pwedeng sabihin tungkol sa kwentong ito. Pwede mong sabihing binalaan siya, hindi pinansin ng palatandaan o wala siyang karapatang umakyat sa bundok. Pero may sinabi ang asawa niyang si Bruce na tumago sa lahat ng yon. Pakiramdam ko, hinayaan talaga siya ng mga tao. Walang namagitan para sabihing, "Sige, ako ang magdedesisyon," at nakita naming hindi ka angkop. Based sa nakita namin, walang nagbesisyon, walang nagsabing tumigil. At isang babae na ginugol ang buong buhay niya sa pagtangging sumuko ang nagbayad para sa katahimikan na yon, gamit ang lahat ng meron siya. Kinabukasan matapos siyang mamatay, may ibang umaakyat na dumaan sa katawan niya. Sa parehong fixed rope papuntang tuktok, wala silang nagawa. Iyon lang ang daan. Kumabit sila, nagtanggal ng tali para makaiwas sa kanya at muling kumabit para magpatuloy sa pag-akyat. Naging kung ano ang itinakda ng sistema na mangyari sa kanya, isang babala inilagay mismo sa daan na nakikita ng lahat at walang sinuman ang makakaalis. Sa huli, nakuha ng 5 Sherpa na pinamunuan ni Ganesh ang kanyang katawan. Ibinaba siya sa Camp 2 noong Mayo 28 at dinala sa Kathmandu Mayo 29 para sa huling libing. Sinunog siya sa Kathmandu kasama ang asawang si Bruce. Abutin pa ng 13 taon bago ipatupat ng Nepal na kailangan munang may karanasan sa mataas na altitude ang mga akyat Everest. Kung umiiral na ang mga patakarang yon noong 2012, hindi sana pinayagang umakyat si Shriya Saklor Finn sa bundok na yon. Alam ng lahat na patay na si Shri. Pero paano kung hindi ka kulangan sa karanasan ng problema? Paano kung ang umaakyat ay may world record, maraming beses na itong nagawa at kabisado ang mga hakbang ng kaligtasan? Dahil itinuro niya ang mga iyon sa iba bago siya namatay. 24 na oras matapos ang leksyong iyon, nahulog mula sa 6, naraan talampakan ang elite climber na si Brad Gobright dahil sa pagkakamali. Narito ang kwento ng kanyang nakakatakot na huling sandali.